Hello! Magandang gabi. Ito ulit ako at magbibigay ng konting ideya na kakalikot ng utak mo kung meron. Charis! Ang tao na nagtatago sa likod ng mikropono at mapapatanong ka kung babae ba o lalaki ang naririnig nyo. Malito kayo. Eme. Huy, napakasarap sa pakiramdam na umabot tayo sa 1,000 views. Baka kung pwede naman, malaman kung hanggaang saan umabot ang video na to. Pa-share and like na din kung mamarapatin mo. Charot! In our previous episode, we discussed about toxic Filipino traits. At we have talked about in our first trait on our list. At ito ang crab mentality. Medyo may hugot ka ba dun? Ako din. Sa mga hindi pa nakakapakinig, you can check our page nakapin sa ating profile and you can see agad ang episode 1 ng ating video na tinutukoy ko. Listen at your own risk. Moving on sa ating second episode na Toxic Filipino Trait, we will be discussing ang trait na quote, noong panahon namin. May narinig ka na bang ganyang statement? Bago natin simulan, gusto ko munang sabihin, welcome to Podcast Time. Narinig nyo na ba ang linyahan na to sa kaibigan, nakakatandang kakilala, kapamilya, o nakilala? Kakilala mo lang. Nung panahon namin, hindi ganito, hindi ganyan. Bottom line, comparing the situation na minsan relevant din naman, madalas irrelevant. Gets mo? Agree ka ba? Noong panahon namin, dear Ate Charo, Charis, during our time, this trait is characterized normally by someone who is way ahead of your generation and keeps on comparing the things and so-called truths of their time with the younger ones, o 'di ba? Whenever there's something that does not align, he or she sees it is something not right. 'Di ba? Sample manifestation. People of older generation saying how younger generation are too sensitive because during their time they experience worst. Gusto nila ma-experience mo din yung na-experience nila para mas maging matatag ka pa. But I don't think it's relevant. Why is it toxic? It often disregards the fact that what worked before may no longer work now. Plus, it is often a way to invalidate someone else's feeling. Totoo, 'di ba? Today, yesterday, and tomorrow, maraming pagkakaiba at madami nang ipinagbago sa pananaw ng tao, sa diskarte ng tao, anything. Ika nga, the only constant in this world is change. Kaya hindi natin masisisi ngayon kung bakit ang generation ay sobrang bilis at napakalaki ng pagkakaiba sa ngayon at sa noon. Tama ba? Halimbawa na lang ha, like right now, what we are doing the podcast. Before, we can only hear this kind of argument, discussion, topic, or you feel na kasali ka dun sa conversation, di ba? Halimbawa na lang is kung paano yung technology ngayon kesa noon. Kasi nung panahon ko, bago ka
pakinig or bago ka makinig sa radyo na kinakaadikan mo, pinakikinggan mo, kailangan mo munang i-turn on ang radio, yung literal na black box. Tas gaagalawin mo yung antena para may masagap na signal. Naranasan mo ba yun? Danas mo ba to? Pero ngayon, imagine, hindi na uso ang radyo na bibit-bitin at isasaksak na direct sa kuryente nyo. You can use your Android phones or even standard phones para mag-play ng radio. 'Di ba? The radio station na gusto mo or even i-open mo lang ang YouTube mo, you can also replay what was the topic or the recorded discussion na meron doon sa station na yon. And one of very relatable scenario sa trait na to is kapag you use the word, the new term. Like, ito yun, very trending to, very known to all of us because we encountered this, might not din naman, but the word or the term na may mga pinagdadaanan, like the word, I am depressed. A medical condition that requires medical attention. So medyo sakop to ng malalim na encounter sa buhay. Somehow, others understand or understood na din ano ang definition nito. Pero meron talagang ilan, lalo na sa old generation na sasabihin, eto, huwag kang matitrigger. Kaartehan lang yan. Nung panahon namin, wala namang ganyan. Malungkot ka lang. May problema ka lang. Depress ka pang nalalaman, pare-parehas lang yun. Huwag ka nang makiin sa uso ngayon. Gusto mo lang naman pala maging trending at gusto mo lang naman maki-join at makiin sa topic at masabing kasali ka doon sa nagsabi ng depressed ako. Nung panahon namin, walang ganyan. Pauso nyo lang yan. Wala masyadong sense yung pinagsasabi mo. Nung panahon namin, hindi ganyan. Huwag mong bebehin yung nararamdaman mo. Wala namang kwenta. And this made me sick. Madalas sa kapamilya pa natin to naririnig eh. Correct me if I'm wrong. Nakakalungkot isipin na this still exists. Yung mentality na porket hindi nangyayari sa'yo ay hindi na totoo sa paningin ng mga taong to yung pinagdadaanan mo. Magpasalamat ka na lang at hindi mo pa nararanasan ang dinadanas ng taong sinasabihan mo na to. Dahil kung dumating ka sa puntong yon, baka hindi mo na lang kayanin. Hindi ko na lang sure kung anong mangyayari, but it's good na hindi mo yun na-experience. But give empathy, sympathy, as much as you can. Kasi your humanity will give strength or yung impact nun sa tao will help to improve, to be okay. The bottom line here, don't invalidate others' feeling. Give them support and understanding kasi hindi na to ang panahon mo. Huwag ka na magpakulong sa nakaraang na bago na ng panahon. Mag-move on ka na sa pananaw mo na maybe applicable sa'yo, pero hindi siya pwedeng maging applicable sa ibang tao. Gets mo? Hindi nyo ba napapansin na kung bakit
ang laki ng pinagbago ng pananaw ng mga tao ngayon kesa noon dahil sa trauma. Dahil sa trauma na naranasan nila sa ganitong klasing trait. Kaya may kasabihan tayong naririnig. Actually, hindi na nga siya kasabihan eh. Sinasabuhay na ng iba yung salitang quote. Hinding-hindi ko ipararana sa magiging anak ko o pamilya ko ang sitwasyon ko noon. Sa mundo naman nating to, nasa sayo pa din kung aayusin mo ang buhay mo o mabubuhay ka sa nakaraang walang asenso sa pananaw or the mindset itself is very sucks or if you can improve that too for your own sake, then nasa tao pa rin yun. Ika nga, kung pinanganak kang mahirap at mamatay kang mahirap, it's your choice. It's still your choice. Wala ka dapat sisihin or wala ka dapat sisisihin. Ikaw ang gagawa ng sarili mong kwento sa mundong to. At bago ko tapusin ang podcast na to, gusto kong iwanan ang quote na to sa inyo para naman makapagnilay-nilay kayo. Each person has a different path to take. If others choose not to forge their own, they shouldn't dictate the past, especially when they don't know what lies ahead in their future. Akin yung quote na yun, wala yung pinaggayahan. Good night!